Sa pagpapatuloy ng ating kwento, kung saan ay nagising na sa galit si Tariq at wala nang nakapigil pa dito sa loob ng court. Gaya nga ng inaasahan ni DP na ang magpapalabas ng laro ni Tariq ay ang galit nito. Lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita kung paano mag-isang kalabanin ni Tariq ang buong Cold Hearts. At ang mga scouts naman ay nagsisimula ng matuwa sa kanilang pinapanood dahil mukhang makakomeback pa ng Dreamers ang laro. Naalala naman ni Jonathan ang panahon kung saan kahit gaano karami ang gawin niyang iskor. At sa kada basket na nagagawa niya ay palaging may sagot ang kalaban. Sa huli ay natalo pa rin sila at sa taon na yon ay kalahati sa players ng Cold Hearts ay na-expelled sa Overtime Academy. Naisip ni Jonathan na sa lugar na ito ay ang tanging performance mo pa rin ang mahalaga kung gusto mong manatili. Dahil ang pagkakaroon ng isang team kung saan ang bawat miyembro ay pantay-pantay ang ambag at kaya nilang dalhin ang sarili nilang bigat ay isang suntok sa buwan. Ngunit kung siya lamang ay mas mahusay at mas malakas, siguro ay naipanalo niya ang team at walang natanggal sa kanila. Nagpatuloy ang third quarter at malaki pa rin ang lamang ng Cold Hearts at makikita na hindi na makahabol sina Omari at Jaden kay Jonathan. Sumigaw si Omari kay Chan at Tariq na pigilan si Jonathan at galit namang sinabi ni Tariq na huwag siyang tuturuan ng mga ito sa kanyang gagawin. Dahil sa depensa naman ng dalawa ay walang nakitang opening si Jonathan para lagpasan ang mga ito. Mabilis namang tumatakbo ang kakampi ni Jonathan at sinabi nito na huwag solohin ang bola at meron din siyang kakampi. Sinabi pa nito na huwag daw solohin ang laban at okay lang na magtiwala din sa kanila. Pinasa naman ni Jonathan ang bola dito habang naaalala na buong buhay niya ay sanay siyang siya lang ang umi-score para sa kanyang team at pakiramdam niya ay responsibilidad niya itong gawin. Ngayon hindi na niya kailangan pang dala ng pasanin ng buong team at sa loob ng isang taong naglalaro na kasama sila, siguro ay okay lang na magtiwala ito sa kanila. Ngayon naman ay tila hindi lang si Jonathan ang puproblemahin ng team nila Omari. Nagpatuloy ang laro at medyo lumobo na ang lamang ng Cold Hearts at makikita natin na nasa sukdulan na si Jaden ang kanyang lakas. Si Jonathan ang bomb ante dito dahil napansin nila ang kalagayan ni Jaden at hindi nga sila nagkamali na hindi na ito gaanong makatakbo dahil sobrang pagod na nito. Dahil dito ay madali na lang itong naagawan ni Jonathan at mabilis na naman ito naka-score sa basket. Ngayon ay 20 na ang lamang ng Cold Hearts at halos buong-buo pa ang lakas ng mga ito. Habang ang ibang players ng Dreamers ay hindi na makasabay sa mga ito. Si Omari na nakakaramdam na ng bigat sa kanyang mga paa at halos 50% na lang ang natitira sa kanyang lakas. At si Jaden na hindi na talaga kaya pang sumabay sa depensa. Bukod pa dito, ang tatlo na lang sa kanila ang kaya pang makipagsabayan sa bilis ng kalaban. Na halos nasa 60% pa ang lakas ng mga ito. Sa ganitong sitwasyon ay sigurado silang matatalo pagdating ng fourth quarter. Nagsalita naman si DP na kailangan ng baguhin ang diskarte dahil medyo malayo na ang lamang ng kalaban. Nilapitan nito ang natutulog na si Lucas at sinabing humanda na ito at magsisimula na ang fourth quarter. Tinanong naman ito kung gaano kalaki ang lamang at sinabi ni DP na 20 points at may 10 minuto pang natitira. Nagtanong naman si Aya kung bakit ngayon lamang pinapasok si Lucas gayong si Jaden ay hirap na buong quarter. Sumagot naman si DP na tignan nito ang data niya nang malaman nito ang sagot sa kanyang katanungan. Nagtataka naman di Aya nang makita niya na ang average na nilalaro ni Lucas ay 7 minutes lang sa buong laro. At paano ang isang katulad nito ay nakapasok sa Overtime Elite? Ngunit laking gulat nito nang makita ang stats ni Lucas sa kabila ng maikling playing time ay umi-score ito ng 20 points per game. Ipinaliwanag naman si DP na ang average score per minute ni Lucas ay ang pinakamataas sa buong academy. At pagdating sa raw talent, maaaring si Lucas ang isa sa pinakamagaling sa Overtime Elite. Makikita naman natin na maglalaro na si Lucas at nagsabi ito na siya na ang bahala. Tinatanong naman sa sarili ni Jonathan kung sino ang tao na ito at kung bakit ngayon lang maglalaro kung kailan 7 minuto na lamang ang natitira sa oras. Maging si Omari ay iniisip kung anong klaseng player itong si Lucas at ngayon lang maglalaro gayong kanina papagod na pagod si Jaden. Bago pumasok si Lucas ay tinanong pa nito kay DP kung nasa kanya pa ang binigay nitong pocket watch at simulan na raw nito ang timer. Makikita natin na sa pagpapatuloy ng laro ay si Omari at Tariq ang humahabol ng depensa kay Jonathan ngunit masyado itong mabilis na tila wala itong kapaguran.
Ngunit sa hindi inaasan bigla na lamang sumulpot si Lucas at madaling inagaw nito ang bola na ikinagulat ni Jonathan dahil hindi niya nakita kung saan ito nanggaling. Masaya naman si Lucas at sinabi pa nito na ang sarap sa pakiramdam na makapaglaro ulit at lalo pa itong bumilis na kahit hinarang na ng kalaban ay tila para isa itong malaking hayop na hindi mo pwedeng harangin. Sa sobrang bilis ni Lucas ay mabilis lamang nailesutan nito ang dalawa na dummy depensa sa Cold Hearts at umiskor ito ng isang easy layup. Isang 1 versus 5 ang nangyari na ikinagulat pati ng mga scouts. Sinabi pa ng isa dito na saan daw itinatago ng Dreamers ang player na ito. Habang sa bench naman ng Dreamers ay napag-usapan din ng bilis ni Lucas na parang hindi daw ito totoo. Sinabi naman ni DP na totoo ang nakikita nila dahil si Lucas ay isang prodigy. Ngunit merong limit sa talento ni Lucas. Sa ngayon, siya ang pinakamabilis at pinakakumpletong manlalaro sa Overtime Elite. Subalit kaya lamang ni Lucas maglaro sa loob ng 7 minuto. Tinanong naman ni Jaden kung ano ang dahilan at sinagot naman ni DP na isang medical condition daw ang sabi ni Lucas kaya makikitang palagi itong natutulog. Konti lamang ang lakas nito kaya nirireserba nito ang kanyang lakas para maibigay niya lahat pagpasok nito sa loob ng court. Muli na namang umiskor si Lucas at makikitang sumabay pa si Jonathan ngunit hindi rin ito napigilan. Nasabi naman ni Jonathan na ngayon lang siya nakaharap ng player na ganito kalakas maglaro at bakas sa mukha nito na talagang hirap silang pigilan si Lucas. Tuwang-tuwa naman si Chan at sinabi naman ni Malik na dapat palitan niya si Omari bilang starter. Nagsisimula ng makadikit ang score ng Dreamers at alam ng Cold Hearts na kailangan nilang mapigilan ang player na ito. Ngunit tila wala silang sagot sa depensa at opensa ni Lucas. Mabilis na naman itong nakalapit sa player ng Cold Hearts at madaling naaga ang bola. Nanghingi pa ito ng pasensya dahil nagmamadali daw siya at may hinahabol pa siyang oras. Sa pag-agaw nito ng bola ay nakaabang agad ang tatlong player ng Cold Hearts na parang pinaghandaan nila ito kung sakaling. Umataking muli si Lucas. Isang triple team ang plano ng mga ito upang mapigilan ang momentum ng Dreamers upang hindi na ito makahabol pa hanggang sa maubos ang oras. Makikita naman na mabilis nang tumatakbo si Malik at nakahanap agad ng papasahan si Lucas. Sinabi naman ni Malik na naiintindihan nito at mukhang may sinenyes si Lucas dito na gustong gawin. Gulat na gulat ang kalaban nang biglang lumuhad si Lucas na parang kasali sa isang track and field at hindi nila alam kung anong binabalak nitong gawin. Tila naisip naman ni Jonathan ang binabalak ng Dreamers at hindi makapaniwala na ito pala ang gagawin ni Lucas. Biglang tumakbo ito ng napakabilis patungo sa basket habang si Malik naman ay nakahanda ng ipasa ang bola kay Lucas. Sa sobrang bilis nito ay wala sa tatlong dumipensa ang nakahabol dito patungo sa basket kasabay naman ang fast break ni Malik at sinabi nito na karapat-dapat daw si Lucas sa kanyang assist. Napakagandang pasa ang ginawa ni Malik at napakalupit naman ang pagkakakuha ni Lucas ng bola sa ere at makikitang isa itong alley-oop pass. Sumabay naman si Jonathan dito at wala itong pakialam kung ma-foul man siya para lang maputol ang momentum ni Lucas. Sinabi pa nitong dito na matatapos ang pag-score ni Lucas. Ngunit ang isa dapat alley-oop dunk ay naging isang layup dahil binali pa ni Lucas sa ere at sumabit naman si Jonathan na nagresulta ng isang and-one play para sa Dreamers. Hype na hype lahat sa ginawa ni Lucas habang si Jonathan naman ay hindi makapaniwala at tinatanong sa sarili kung may paraan ba para mapigilan ang unstoppable na si Lucas.